of Duena Family Vlogs. For today's video, school supply haul naman tayo. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga school supplies na nabili ko for Colette this school year. So, eto na siya lahat. Lahat bago. Kasi for the past 3 years naman, from grade 1, grade 2 to grade 3, isang bag lang yung ginamit niya, which is yung malaking trolley bag. So this year, medyo malaki na raw siya. Kailangan, bago na raw ang kanyang bag. Hindi na raw trolley bag na malaki. Backpack, pero trolley pa rin kasi mabibigat yung books niya. So, simulan na natin ang ating vlog. For our first items, ay itong kanyang black school shoes. So, bakit items? Kasi 2 pairs yung binili ko sa kanya. Nabili ko to sa SM last March pa. Kasi gusto ko pag recognition day nila, bago yung ginagamit niyang polo, pants, and school shoes. Para naman medyo presentable, diba? So, nabili ko to sa SM. Buy one, take one siya for 1,499. Ang tatak niya is Superman. So, ang size niya na is size 33. Kaya naman nag-decide ako na bilhin siya nung March pa lang kasi alam ko naman magagamit siya for this upcoming school opening. School year, rather. So, ito yung ating first item. School shoes, buy one, take one. Then, namili kami, ito lang, May, ng kanyang mga school things pa sa iba pang school supply sa SM. So, ano nga ba yung mga kailangan niya pa? So, kailangan niya ng tumbler. Etong tumbler na to, nabili ko sa SM, buy one, take one din for 999 pesos. So, hindi na ako nagsisettle for hindi na ako masyadong sa brand. Pero sabi nila, maganda rin naman daw to. Hindi, ayoko na ng Aqua Plus kasi masyadong mahal. Bibili mo pa yung mga attachment. So, eto yung itsura niya. Ombre style siya, o 2 colors. Medyo green dito and blue. 999 lang to at napakaganda niya. At sabi, tumatagal daw talaga yung lamig nito. So, ito is 32 ounce. Kasi yung pasok nila kulit ngayon is from 7 AM to 2:30 na. Kaya kailangan niya ng maraming water. And speaking din ng maraming water, pag PE lalo, kailangan niya ng maraming water. So, bumili na rin kami ng school shoes, PE shoes niya. Ito naman ay, hindi ko alam kung magkano. So, green yung uniform niya, yung tumbler niya is green and blue combination. Ito yung rubber shoes niya. White with blue and green. Tapos, ito pala yung uso sa mga kabataan ngayon. Yung chuk, ginaganyan-ganyan lang. Tapos, nasisikipan niyan daw yung dito na-adjust. Tapos, ipupull lang. Hindi ko alam kung paano ngayon. Si Andres, nakakaalam ko paano ito i-operate. At hindi ko na rin matandaan kung magkano to kasi nawala yung tag. Pero, 800, ang magkakaano ko, 899 pesos lang tong school shoes na to. Ay, PE shoes na to. Kasi iba yung confidence na dadala kapag yung, alam mo yung mga bago yung mga school shoes or bago yung mga school things ng bata. Iba yung sa kanila yun, di ba? Sa first day of school, tingnan mo yung shoes ko, tingnan mo yung bag ko, bago yan, bago yan. Hindi naman sa pagyayabang ha, pero ibigay na natin sa mga anak natin yun. Once a year lang naman tayo mamimili ng kanilang mga school supplies. So, na natin. Ibigay na natin sa kanila yun. Hindi yan luho. For me, hindi siya luho Ang tatak niya ay Transgear. Nabili ko lang siya sa Lazada Mall. Sa Lazada Mall. 2,285. So, tinignan ko yung mga ganitong school bag sa SM. Nasa 3,000 to 4,000 siya. So, na to? Still na talaga to. Napakaganda ng presyo niya. Transgear, meron dito, mall quality to. Meron din Transgear sa SM. Nakita ko nasa 3,325 ito sa
sa ano. So, nakasave ako ng 1,000 pesos. More or less. Tapos, meron tayo dito intermediate pad paper. Pero ito akong gagamit nito. Pang take ng mga notes na mga kailangan niyang reviewin. Siyempre, plastic folders. Ako kasi kapag binibili ko na lahat kasi ayoko yung pag kailangan niya ng school supplies, kailangan ba akong tumakbo sa sa National Bookstore or sa Pandayan. Kapag may school supplies, kailangan gusto ko, andito na sa bahay lahat. Hindi ko na kailangan mataranta at bumili at lumabas pa para maghanap ng kanyang mga kailangan sa school. Then meron na ako ditong folder, long envelope. Ito pa yung ating long folder. Tapos meron din ako short folders and envelope dito sa short page yan, envelope set. Tapos meron ako ditong mga colored papers. Lahat talaga binili ko na. And since pag nagmamak din naman sila, kailangan nila ng whiteboard marker and eraser. Dalawa na yung binili ko. Ganun ako laging dalawa yung binibili ko. As much as possible, para mas spare ako. Yung whiteboard niya, meron naman siya lumang whiteboard, hindi ko na siya binili. Kasi magandang quality yung nabili ko last year. So, whiteboard marker. And then, since grade 4 na siya, grade 4 pad paper. And then, notebooks. Itong pad paper is, hindi ko alam kung magkano. Itong notebook niya is 38 pesos. Kulay blue lahat yung binili ko. Pero ang alam ko, magko-color coding sila sa school. So, babalutan ko na lang to ng art paper siguro. Ayoko kasi na iba-iba yung color eh. Parang hindi siya maganda. Sana hindi na sila mag-color coding kasi malalaki na sila. Alam na nilang basahin kung anong subject yung gustong ipakuha ng teacher, di ba? Then, dahil favorite color niya ang blue na pencil case. Ayaw niya na rin yung pencil case sa pambata. Dito sa pencil case niya, nandito na lahat ng ball pens na binili ko. Tapos, eto rin kanyang mga correction tape. Actually, marami akong biniling correction tape sa kanya. Yung iba, tinabi ko lang. Hindi ko ipapadala sa kanya lahat. Correction tape. Tapos, marami pa akong correction tapes dito. Yan. Tapos, etong yan, puro correction tapes. Yan. Tapos meron pa palang isa dito. Correction tape din to. Correction tape and correction fluid. Yung parang ball pen type. Ito sa National Bookstore ko nabili. Ito sa Mr. DIY kasi nag-Mr. DIY kami last time. Then, yung mga ball pens niya rin, at saka itong pencil case, nabili ko to lahat sa National Bookstore. Sabi natin. At next item is itong lalagyan ng mask. Alam naman natin na uuso yung Mpox. So, dapat ready pa rin tayong mga nanay. Kailangan meron laging mask ang anak natin. Ang gagawin ko dito, bukod sa ilalagay ko sa bag niya, ilalagay ko to sa locker niya. Kasi kukuhanan ko siya ng locker para lahat ng kailangan niya, ilalagay ko na doon dahil nagtataekwondo siya, extra shirts, extra towel, extra underwear, tapos yung mga extra school supplies niya. And another one is itong, by the way, ito nabili ko sa Japan Homes. Ito rin sa Japan Homes. Ito dito ko ilalagay yung mga small school supplies na kailangan niya. So, ano-ano nga ba yung mga small school supplies na pwede niyang ilagay dito? First ay itong clip. And then, itong pins. Ito yung mga office supplies and stationery. Sa Mr. DIY ko ito nabili. Ito rin. Sa Mr. DIY ko nabili. And then, ito pa yung... sandali, ang hirap.
Then, itong push pins din. Sabi sa DIY din to. So, mga mura lang to. Nasa 20 pesos, 30 pesos lang. Hindi ko ba na matandaan yung presyo. Tapos, parang kailangan. Ito naman. Watercolor pen. Binilihan ko na rin siya to. Sa Mr. DIY din to. So, sa Mr. DIY, nag-range lang siya ng 25 pesos to 50 pesos. Yung mga school supplies na binili ko. Ito sa Mr. DIY. Then, ano pa ba mga nabili ko sa Mr. DIY? Ito rin, yung spring made na, dahil binata na raw siya, pinilad ko siya ng foam, ilalagay ko sa locker niya. Tapos, lalagyan na ng ID para hindi gaanong maluma yung ID niya kasi iniipon ko lahat ng IDs niya. From nursery, Kinder 1, Kinder 2, grades 1, 2 to 3. Iniipon ko talaga, kaya pinoprotektahan ko siya. Nilalagyan ko talaga lagi ng ID protector. And then, speaking of locker, ano nga ba ang mga lalagay ko sa locker niya? So, sa locker, hindi na ako bumili ng lock na disuse kasi malilimutin ako. Hindi ko alam kung saan ko nilalagay ang mga bagay-bagay. So, combination lock na lang yung binili ko. Tapos, para hindi siya balito at lagi niyang alam kung saan yung kanyang locker, lalagyan ko ng Captain America na sticker. Actually, hindi siya sticker. Parang yung mga nilalagay sa mga motor. Hindi siya sticker kasi makapal siya. Parang plastic, pero dinidikit lang din siya. Para hindi siya malilito lagi sa kanyang locker dahil pare-pareho yung itsura ng lockers nila. At Mr. DIY lang dito pareho. Then, ang hirap. Pinilin ko rin siya dito acrylic paint, ruler, at saka colored pencils. So, Mr. DIY din to. I remember, ito 25 pesos yung ruler. Then, nasa 30 pesos itong acrylic paint. And then, 45 pesos itong colored pencils niya. So, ano pa nga ba ang aking ibang Siyempre, books. Actually, hindi ito kasama sa school supplies. Pero, dahil nandito na siya sa lamesa, ipapakita ko sa inyo. So, magkano nga ba ang nagastos ko sa books? 6,450 for the books. So, bali, siya? Ilang piraso siya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 na books. 6,450. At dahil hindi lang kailangan school supplies sa pinaghahandaan natin, kailangan din ang proper hygiene ng ating mga anak. Hindi ako lagi talaga nawawala ng alcohol. Lagi naman may alcohol eh. So, hindi na ako bumili. May alcohol naman kami dito sa bahay. Pinagbabaunan ko lagi siya ng tissue and wipes. At dahil kailangan magkasya sa bag, so mga minis lang yung binili ko. Maliliit lang. Packet tissue and packet baby wipes lang din talaga binili ko. Ito sa Mr. DIY. Ito rin sa Mr. DIY. Ito nasa 90 pesos. Ito 35 pesos lang yata. And, syempre, dahil hanggang 2 p.m. na, 2:30 p.m. na ang kanyang klase, kailangan after doon, dahil doon na rin siya nagla-lunch, kailangan after lunch, toothbrush. Napaka-importante sa akin yung toothbrush dahil ayoko si Andres na mag-miss sa kahit single time na mag-toothbrush. Ewan ko ako lang yun pero I'm sure pare-pareho tayo mga mams. As much as possible, gusto natin ang ating mga anak ay mag-toothbrush regularly. And then, ito pa pala, glue. Glue, actually, Elmer's glue. Marami naman kami dito, pero hindi ko alam kasi yung iba baka tumigas na. So, bumili na rin lang ako, 2 na lang. Ito, nabili ko sa National Bookstore. And then, ito na pala. Last item, I think, is
Scissors! Sa Mr. DIY ko rin ito nabili for 75 pesos lang yata. Hindi ko na matandaan, pero nasa ganung range lang ang kanilang mga presyo. So, that's all for today, mommies! Sana nag-enjoy din kayo at baka kung may nakalimutan pa yung bilhin, sana And that's all for today, mommies. So, sana na-inspire kayo. At kung may nakalimutan man kayong bilhin, sana naalala nyo dahil sa mga ipinakita ko sa inyong school supplies. At kung may nakalimutan man akong bilhin, I'm sure ihahabol ko yan. Okay, that's all for today. Thank you for watching and I hope you enjoyed the video. Don't forget to comment, like, and subscribe. Help nyo naman ako. Thank you very much. Bye! Repeat ko na to after. Ha? Bye!